Inabi na po ng isa sa mga prosecutor, Congressman Joel Chua, okay, ng Blue Ribbon Committee, member ng 11 prosecutor sa side ng Kongreso, na kapag patuloy na nadidelay at mangyayari nga ang trial sa next Congress pa, ang sinasabi niya ay hindi daw sigurado sila na kayong mga testigong hawak nila sa ngayon ay tatagal ng ganon. Baka daw masulot, baka daw magbago ng kaisipan. Ibig sabihin, apektado ang prosecutor, yung taga-usig, para patunayan ang 7 article of impeachment laban kay Sara Duterte, betrayal of public trust, kapag pinatagal ng Senado ang kanilang trabaho tungkol sa pagbubuo, pagsisimula ng impeachment court at ng trial. Nako, huwag po natin kakalimutan na ang pinapa-impeach po ay isang Duterte. Aba, bakit ba siya pinapa-impeach? Isa po sa article of impeachment ni Sara Duterte ay ang bribery. Nako, kung nagawa niya na magbigay ng mga sobre na may lamang pera sa mga tauhan ng DepEd, wala pa siyang kaso noon, wala pa siyang impeachment complaint noon, di what more pa kaya ngayon? Diba, nako? Baka mamaya po magulat tayo. Yung mga testigo laban kay Sara Duterte, biglang bumaliktad. Nako, naloko na. Sabi nga ni Mike Abe. Narito po ang paliwanag sa harap ng media nitong si Congressman, isa sa prosecutor, Joel Chua, sorry. Po, ang trial, ang pagsisimula ng impeachment, nanganganib po yung mga ebidensya po namin at yung mga testigo po namin. Kaya po gusto lang po namin din ito masimulan. Posibleng magkaroon ng tampering o pakikialam sa mga ebidensya o kaya naman ay magbago ng isip ang mga testigo. Ayun. Ilan ito sa mga ikinababahala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa sa mga itinalagang House Prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ng kongresista matapos na formal na ipaalam ni Senate President Francis Escudero sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging kina VP Duterte at House Speaker Martin Romualdez. Ang posisyon nito kaugnay ng impeachment, partikular ang panukalang pagsimula ng impeachment trial sa July 30. Bagaman tatalakayin pa lamang ito at pagpapasyahan ng Senado sa resumption ng session sa June 2, iaapela ito ng kongresista. Well, sa ngayon, siyempre, ang pwede lamang po namin gawin ay makiusap. At the end of the day, siyempre, nare-respeto po namin kung ano po ang pananaw ng mga senador, lalo-lalo na po ng ating Senate President. Ayon naman sa ilang legal experts, walang makikinabang sa pagkabinbi ng impeachment trial. Whether it is the impeachment court, the Supreme Court, any trial court, any quasi-judicial body, any administrative body, when there's a case, any delay does not benefit anyone. Even if everybody says it's a political exercise, it's not. It's about fairness, determining the truth, giving both sides a chance, and then boboto sila. Bukod dito, maaari rin itong magbunga ng panibagong kwestiyon at kaso sa korte ayon sa isang constitutional framer. I don't agree that it should be postponed in July. They violated or did not follow the constitutional mandate. They're accountable. Samantala, formal nang binuo ng House of Representatives ang Impeachment Secretariat para sa impeachment trial sa pamamagitan ng isang memorandum order mula sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Pangungunahan ng Impeachment Secretariat ng House Secretary General at magkakaloob ng technical at administrative support sa public prosecutors para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Binubuo ang Impeachment Secretariat ng 134 na kawani mula sa iba't ibang departments ng mababang kapulungan. Rosalie Coz, UNTV. Thank you sa UNTV. Ayan, mapapailing ka na lang at matatawa ka na rin at mangingiti ka dito sa nangyayaring ito. Isipin mo, Attorney Cayosa, dating Integrated Bar of the Philippines President, si Attorney Monson, Christian Monson, siya po ay isa sa mga constitutionalist, isa yan sa mga gumawa ng saligang batas. Ayan na, may dalawang issue silang sinasabi. Una,
Okay? Baka magkaroon ng legal and technical problem kapag sa next Congress tinalakay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na kukwestiyonin yan ng mga abogado ng Duterte. Ngayon pa lang pasok sa 19th Congress ang impeachment Nagpunta na sila ng Supreme Court para humingi ng TRO at pigilan. Illegal daw ang proseso ng trial, ng impeachment, ng article of impeachment. Ngayon pa lang, di ba nakabinbin sa Supreme Court yan? Di lalo na pagka sa July 20 Congress na yan, baka isipin nilang pangalawa ng impeachment ito. Bawal sa saligang batas ang dalawang impeachment sa loob ng isang taon. Ang pinag-uusapan dito, hindi taon, kung hindi yung 9 Congress at 20 Congress magkaiba. Baka mag-technical doon. Baka mabaliwala itong paghihirap ng mga taong naghahanap ng katarungan dahil sa technical at legal. Kasi nga yung kabagalan at hindi pag-aksyon ng Senado sa ngayon. So lumalaki po ang problema sa aking opinion at analysis tungkol dito. Lumalaki ang problema dahil ayaw ng Senadong magtrabaho ngayong sila'y nakareses under Escudero. Siya, para lumalabas, siya lang pala ang may desisyon Nasa June at July na mag-start Kasi mag-uusap pa pala sila Kakausapin pa lang ni Senador Escudero pa lang ang mga senador Pero bakit siya nagpalabas na ng kalendar na alas 9 ng umaga nung simula ng trial hanggang alas 2. July 30 magsisimula. June 30 magbabalik ang kailang session after recess pero tatalakayin lang yung mga proseso. Ang actual na trial ay sa July 30. So parang lumalabas ngayon, si Escudero lang ang may desisyon dahil ang mga senador mukhang hindi pa alam yung iba. Viber group chat lang ba ang pagdedesisyon? Di ba dapat nagkikita-kita sila? So, yun, sinasabi ni Atty. Monson na baka may magkaroon ng problema technical at legal, ma-question pa. Yung kung 19 o 20 Congress tatalakayin ito. Ang sinasabi naman ni Kayo, sandali, bakit masyadong matagal? Nasan yung kapangyarihan ng saligang batas na ang sinasabi doon Sa oras na matanggap yung article of impeachment na paulit-ulit ng sinasabi ng maraming magagaling na abogado na dapat basihan para gumalaw ang Senado. Hindi pa rin. Tinitingnan at pinapaliwala pa rin po ng kasalukuyang Senate President. So talagang hindi ko na alam kung paano ipaliwanag ito pero hindi tayo susuko. Lahat ng mga panggagalingan ng mga impormasyon na kapanipaniwala ay hahanapin ko at ipaparinig ko sa inyo. Yan nga po ang problema. Iba ang interpretasyon ng ibang tao patungkol doon sa forthwith. Iba ang kanilang iniisip sa forthwith. Iba rin ang ating intindi. Pero, di ba, bilang isang dating mag-aaral, kapag sinabing forthwith, agad-agad, yun nga po, hindi maisakatuparan ang nakasaad doon sa konstitusyon na agad-agad. Kasi nga po, paano nga magagawang agad-agad? Nakareses nga po ang Senado. Baka ayaw po nilang maistorbo sa kanilang pamamahinga. Dahil ako bilang broadcast journalist, bilang political blogger, tinututukan natin ito dahil ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang mahalaga rito. Hindi kapakanan ng Defense Council, hindi kapakanan ng prosecutors, hindi kapakanan ng kung sino. Ang kapakanan ng majority ng mga Pilipino na nagsalita na sa magitan ng mga survey, 73% ng mga Pilipino ay pabor na magkaroon ng trial para madinig nating lahat, ano bang kaso, ano bang ebidensya. Itong kasong article of impeachment, ano ang mga ebidensya na ipipresenta ng mga prosecutor. Ano naman at paano ika-counter, paano ididepensa ng mga abogado ni Sara Duterte. Due process po yung trial. Yan ang tamang venue under Constitution. Impeachment process po ito, rule of law. Pero nabibitin kasi iilan ang ayaw. Actually, pabor din ito sa mga pro-Duterte, pro-Sara. Kasi maididepensa nila ang kailang kliyente, ang kailang sarili sa oras ng trial. Ngayon wala tayong naririnig. Puro denial lang, puro opinion, at yung mahigpit na pagtutol na kasintigas na ng bakal ang ginagawa ni Escudero. Parang pinanintigan na, wala na siyang pakialam sa ibang lahi, sa ibang Pilipino, sa ibang mga abogado. Sa kanya kung anong gusto niyang sundin. Iyon ang mangyayari. Magtitiis sa mga Pilipino sa ginagawa ni Escudero. Parang gano'n ang dating. Please like and share
ang video ito. Yan nga po kasi ang naisip ko na pwedeng mangyari talaga dahil nga po dito sa vlog na ito ni Sir Mike Abe, ngayon nadagdagan ang aking pag-aalala na baka po mamaya hindi po ma-impeach si Sara Duterte. Bakit? Aba, syempre nga naman, di ba? Duterte yan Kahit papaano, malakas pa rin yan. Meron pa rin kapit yan. Meron pa rin pong mga kaalyado yan sa gobyerno. Paano kung mamaya merong mag-middleman? Merong kumausap sa mga testigo laban kay Sara Duterte na huwag nang tumestigo at bumaliktad at bawiin nila ang kanilang mga pahayag, bawiin nila ang kanilang mga nalalaman patungkol kay Sara Duterte. Diba? Nagawa nga niya mag-bribery Diba yun nga yung isa sa mga articles of impeachment, yung bribery, yung kanyang pamimigay ng nakasobre na mga pera na hindi alam kung para saan. Pero, diba, lumabas ang mga issue na eto pala, kaya pala namimigay ay dahil may ginagawang kalukuhan. Diba, alam niyo, nagsusimigaw yung ebidensya Nandyan yung ebidensya. Sa hearing sa Kongreso, nakakuha ng mga ebidensya na bukod sa hindi iniingatan yung pera ng taong bayan na inilalagay lang sa duffel bag, walang armored van na kumukuha mula sa bangko at nilalagay lamang ito sa duffel bag at dala-dala lamang ng tauhan ng DepEd. Naku, diba, nananakaw pa po ang pera. Kaya paano ngayon to? Diba, mapapatanong ako, talagang tanong ko, mga senator, Senator Chis Escudero, ano po ba ang dapat gawin ng mga Pilipino para pakinggan ninyo kami na gawin nyo na impeachment trial? Kumilos na po kayo. Alam niyo, sa totoo lang, ibinoto ko si Senator Chis Escudero. Number 1 siya sa aking balota. Number 1 siya dun sa ginawa kong listahan ng 2022. Bakit? Matagal ko nang sinusuportahan yan. Si Senator Chis, kahit noong ito ay bumaba sa pagkatapos niya maging senador at merong agam-agam nakakandidato itong presidente, ay, payag ako. Gusto ko nga maging presidente siya kasi nga magaling. Pero di ba ngayon, parang ano po bang problema? Ano po bang nangyari? Ano po ba ang nagpapapigil sa inyo? Diba? Kasi uulitin ko, dun sa salitang forthwith, dun sa konstitusyon, wala namang nakalagay doon na umpisahan nyo agad-agad ang trial. Pero, kapag kayo ay nakareses, hintayin nyo muna na bumalik ang sesyon. Wala namang ganun Ang nakalagay lang doon, forthwith. Kilusan agad-agad. Ako po, hindi naman po ako ganun katalino. Hindi naman ako ganun kagaling mag-Ingles. Pero naiintindihan ko yung salitang forthwith. Agad-agad. Diba, marami na pong nagbigay na interpretasyon dyan, Senator Chis, na agad-agad daw po dapat itong kilusan. Alam niyo po, hindi po biro itong impeachment trial na ito dahil po Vice Presidente po ang pinapa-impeach at isang Duterte. Marami pong galamayan. Magpapakawala po ngayon yan na napakaraming pondo, napakaraming pera dahil eleksyon. Pwede bang hindi gagastos ang Duterte Camp dahil eleksyon? Diba? Siyempre, ngayon ang labasan ng pera. Ngayon ang labasan ng... Kasi sila yung naghahabol sa pwesto Sila yung maggagastos ng napakalaki. Sila ang gagastos ng maraming pera para po makapwesto. What more pa kaya para hindi ma-impeach si Sara Duterte? Diba? Kayang-kaya nilang maglabas ng napakaraming pera para po hindi ma-impeach si Sara Duterte. Pwede po nilang gawin yan. Diba? Hindi ko sinasabi na pwedeng mabayaran, pwedeng umatras itong mga testigo na ito. Diba? Ayokong panghinaan ng loob na ganon. Pero, huwag nating alisin ang posibilidad. Dahil nakita na natin doon sa hearing sa Senado, sa Kongreso, na kung saan tauhan mismo ni Sara Duterte ang umaamin na meron silang natatanggap na sobre, itinago pa nga. Diba? Tinago pa nga. Nitong, nakalimutan ko,
yung yung babae, medyo may edad na. Tinago pa nga niya, di ba, yung mga sobre. Oh. Wala pang impeachment complaint noon. Namimigay na ng sobre. What more pa kaya ngayon na nanganganib maalis sa pwesto ang hindi magpakawala ng pondo, hindi magpakawala ng pera? Kung totoo yung binibintang ni Senator Trillanes na itong si Sara Duterte ay malaki ang natanggap na pera mula sa mga kung sino-sino na mga tao, personalidad, nung ang tatay niya ay presidente. Di ba, may ill-gotten wealth pa, sabi ni Senator Trillanes, di ba? Naku po, delikado na naman ang ating bayan. Delikado na naman tayo mga Pilipino niyan. So magtitiis tayo hanggang 2028, may Sara Duterte sa gobyerno na ginugulo ang magandang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, napakahirap pong tiisin. 3 taon na naman ang ating pagtitiis, ang ating i-endure para makita ang walang kwentang BP na yan. Diba? Alam niyo po, habang tumatagal, habang nangyayari ito mga bagay na to, dito ko napatunayan, mabuti pa pala talaga ang isang BP Leni. Nabilog tayo ni Digong nung panahon ni Digong na akala natin si Leni ang walang naitutulong. Puro pamumulitik ang ginagawa. Pero baligtad pala. Si Digong pala. Ang laging puro pamumulitik ang nasa isip at walang ibang inisip kung hindi ang magpataba ng bulsa ng kanyang mga kaalyado, ng kanilang mga bangko. Tapos tayo, iniwanan, baon sa utang. Tapos tatawagin niyo pang Tatay Digong. Meron bang tatay na iiwanan ka ng napakalaking problema? Meron bang tatay na hayaang yumaman ng ibang tao kaysa sa kapwa niya, Pilipino? Diba? Kaya mag-isip-isip po tayo ngayong 2028. Kung sakali po na hindi po talaga maumpisahan itong impeachment trial na ito, ngayong mga darating na buwan, March, April, May, naku po, gawin na po natin ang pinaka dapat na gawin sa May 2028 election. Kung hindi ang ipanalo ang mga kandidato ni PBBM at ang iba pa po na mga napupusuan ninyo. At wag po nating hayaang manalo, wag nating iboto ang mga senatoriables ni Digong, PDP laban at iba pang mga independent. Wag na wag po. Delikado ang Pilipinas. Matuto na po tayo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Thank you kay Sir Mike Abe. Salamat po sa inyong video. Ingat po kayo sa inyong bakasyon. Ingat po kayong lahat, mga katropa pips ko. Salamat. 451,000 subscriber na po tayo. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.